three things that I really admire sa life ni Rene. Number one, Rene is just a kid with a big dream. Na siya'y pangandoy nga dili lang para sa iya ha. And it is so evident sa mga videos na makita nato nga ang iyang pangandoy makiigsunan nga dili lang siya ang mulambo. Iyan yung gitagag emphasis nga apil ang iyang pamilya mahawas gyud sa kalisod sa kinabuhi. Wala niya gihimong rason ang kawalad doon, ang kapobrehon nga dili kayang palambuon sa Ginoo ang iyang kinabuhi. And many young people today daghang mga excuses. Daghang mga batanon karon nga daghang rason. Inani lang man good ko, pobre lang man good me, wala gyud ko'y maabtan. Pero si Rene Lahi, he is a special kid. He is a kid with a big dream. It doesn't matter kung gikan sila sa kalisod, pero iyang gituuhan nga naagyoy kalambuan nga may tabo sa iyahang kinabuhi. Ikaduha nga ako ang nakita siya is that he is just a kid but with a big God-like character. You know what? Makita na ko sa video ka, bisag sikhon ba taa? Di gid mo balos. Bisag rubo-rubuhon ba? You know what? Sa tanang basketballista, diri ang pinakadili ni mo ganahan ka ng sikhon ka. Mawala ang pagkagistuanon, basta masikhan, na. Sunod, uppercut na. Pero you know what? Ang kaibulungan sa inyong Rene diri sa Agusan, natingala ko. Bisag rubo-rubuhon, di mo balos. Mo pa yung mga yung dispensa. Ngano? Naa siya'y kinaiya makaigsunan. Kinaiya nga susama sa Dios. He really honors the Lord in his life. Sa iyang commitment, sa iyang discipline to be better, mahimong athletic, mahimong excellent to the point na nahimo siyang MVP sa palarong pangbansa. Gida-honor niya ang sa gihatag na Lord siya ang kinabuhi. The athleticism, the agility, the strength na naa siya, he really honors the Lord. Sa pamaagi nga iyang ginapalambo, iyang ginapa-improve, ginadisiplina niya iyang kaugalingon. And that shows that naagid siya kinaiya susama sa Ginoo. Ikatulong ang gina-admire na ko sa iya, naobserbahan akong bata. He is just a kid, but naa siya big impact. I've never seen in my entire life nga funeral parade nga nagsugod sa alas 8 sa buntag, tapos nauman alas 2 sa kadlangon. He made a difference not just here in Talacogon, not just here in Agusan, but the entire world is watching right now sa kinabuhi ni Rene Paterbonia. But one thing I've realized tonight before I'm going to end this message, even if you have a big dream, but the reality is that tomorrow is not guaranteed. Because we're living in a corruptible body, in a corrupt world, and the world is lost, and it's getting worse. Gakadaot igsuon ng kalibutan karon. Si Rene dako kayog pangandoy. Pero unsay netabo siya sa usa lang kaiglapan makaigsunan, nawala to nga pangandoy. I pray nga makuha ni Rene ug iyang pamilya ang hustisya. Pero muprangka ko si mo karong gabi una makaigsunan. Nagrampant ang injustice diri sa tong nasod Pilipinas. Daghan mga tao makaigsunan na dili na hadlok bubuhat og daotan. How we wish kalahi na lang unta ang gikuha, di na lang unta si Rene. How I wish katuon ta mga daotan nga mga tao mo unta toy pangkuhaon na lang unta, tama ba? Matinuwat bisa pagbuutan ka or unsa may status imong kinabuhi, tanan ta igsoon dili ta exempted. Buutan ka o sa dili, naa kay pangandoy or wala. Tomorrow is not guaranteed because we're living in a corruptible body, in a corrupt world. The world is lost and it's getting worse. And that is the reality of the world that we're living today. Gakadaot ang atoang ginapuy-an nga kalibutan igsuon. Bisa pag na kay big dream, bisa pag na kay godlike character, bisa pag grabe imong impact, tomorrow is not guaranteed. What is our hope? So tiyan ta karong gabi una, aduna pay paglaom. Ug kana nga paglaom dili nimo makaplagan diri sa kalibutan. Kana nga paglaom makaplagan nimo kang Ginoong Jesus. In the book of Philippians chapter 3 verse 20, it says there that our citizenship is in heaven and we eagerly await a Savior from there, our Lord Jesus Christ. Naapay paglaom makaigsunan. Pero kana nga paglaom dili nimo na makaplaghan diri sa kalibutan. Madunot ning kalibutan, mahanaw ning kalibutan, mairis ning kalibutan. Pero naay lugar nga giandam sa Dios para sa mga tao nga magpaubos nina kaniya, manginulsol o modawas sang bugtong anak nga si Jesus. Pero sutian ta ka kanang imong abilidad,
dili na makahatod si mo sa langit. Kanang imong kabtangan, dili na makahatod si mo sa langit. Kanang imong naabdan, dili na makahatod si mo sa langit. Kanang imong kwarta, dili na makahatod si mo dito sa langit. Walay laing makahatod si mo igsoon sa lugar ang gisaad sa Dios kundi si Jesus lamang. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for all the order of things has passed away. Lugar nga wala na'y paghilak. Lugar nga wala na'y kasakit. Lugar nga wala na'y pagbako. Lunlon nga kalipay, mo ka na nga lugar igsoon. Nga giandam sa Dios kaniya, nga manghinulsol, magpaubos, ug madawas ang bugtong anak nga sa Jesus. Sa ngalan nga buhi pagkakarong gabiuna, natay mission. Kung unsay gibuhat ni Rene, ato ipadayon. Number 1, hug your family. Kinaiya na to usay, no? Mo-appreciate sa tao kung namatay. Meda, kung kabalo lang ka. Kung imo din gipabalo samtang buhi pa. Sa atong pag-uli, tagaan ta mo assignment. Simple nga mission. Pag-uli nyo si balay, gakasan ninyo inyong mga magpapa. Natural na, agad yung mga misunderstanding ang pamilya. Pero ayaw padugaya, settle it, restore it, reconcile it, kay ang kinabuhi igsoon, hamubo ragyot pag-ayo. Ikaduwa nga H, help your friends. Kisa man diri nga mosaad, nga pareho kang Rene, nga mahimong matinabangon siyang isig katao. Pataas kamot. Yes! The last one, honor God in every way sa imuhang kinabuhi. It's a simple mission. Hug your family, help your friends, and in all your ways, honor and acknowledge God. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo karong gabi una. God bless and good evening, everyone. Dalaygon ang atong buhi nga Dios.